Minsan pa babasahin ko ang Ephesians chapter 5, verse number 15 to 17. Mula naman ito sa Ingles. Ang sabi dito, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is." Sa umagang ito, nais kong, I want to talk to you about, ang pinamagatan natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito na redeeming the time. Sabihin nga po natin, redeeming the time. Hahanguin po natin ang ito pong pamagat na ito ay hinango natin doon sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Minsan pa babasahin ko ito sa Tagalog. Ang sabi, "Kaya mag-ingat kayo kung papaano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Gamitin ninyo ito sa paggawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kaya't huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo." I believe we have a timely message this morning. At ang mensahe ng Panginoon ay minsan pa ay redeeming the time. Ipapaliwanag natin kung anong ibig sabihin nito kapag sinabi natin na redeeming the time, sapagkat kailangan natin, I strongly believe in my heart, nung nilagay ito ng Panginoon sa puso ko with everything that is going on around us, I believe na meron tayong, katulad na makikita natin mamaya, i-define natin kung anong ibig sabihin ng redeeming the time. Makikita din natin ang ating pagkatawag, the call to redeem the time, kung na merong katawagan sa spiritual. Sa bawat isa sa atin sa ngayon, merong katawagan na tayo ay mamuhay ng merong karunungan sa panahong ito. At malalaman din natin kung paano tayo mamumuhay ng merong karunungan o paano natin mariredeem ang bawat sandali ng ating buhay o ang ating mga opportunities, divine opportunities sa buhay natin. So tingnan natin, una na, redeeming the time. Ano ang ibig sabihin natin kapag sinabi natin redeeming the time? Tingnan natin ito sa, ang Greek word ng to redeem, yung salitang word na redeem, is to buy back, to rescue from loss, o yung parang iligtas mula sa pagkalugi, o iwasan na magkaroon ng kalugihan, or to make the most of a moment, or every moment. So, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog is samantalahin. Hindi ko napakakalaliman pa ang pagpapaliwanag nito sa Greek word kung saan ito nag-originate yung word na ito. Subalit sa Tagalog, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay samantalahin. Sabihin nga po natin samantalahin. Samantalahin ang panahon. Right? O wag sayangin. Right? So ito'y panawagan sa atin na samantalahin natin ang bawat panahon at wag natin itong sasayangin. Samantalahin ang bawat sandali o panahon upang mamuhay na may layunin at karunungan. Kaya ang sinabi ng Ephesians 5:15 to 17 is, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil." So makikita din natin ito sa iba't ibang mga translations, katulad halimbawa ng sa New King James na binasa natin, "See then that you walk circumspectly." So, parang lumakad kayo ng maingat. At sa Amplified, makikita natin iba't ibang translation. Sa Amplified, sinabing, "Therefore, see that you walk carefully." Pagmasdan ninyo na kayo ay lumalakad ng maingat sa paglakad. At kapag sinabi natin mag-ingat sa paglakad, ang ibig sabihin po niyan ay mag-ingat sa bawat hakbang, na hindi lamang tayo basta-bastang humahakbang. Sa The Passion Translation, ang sabi ng The Passion Translation, "Be very careful how you live." Maging napaka-ingat. Maging maingat kayo, lubos na maingat sa inyong pamumuhay. Sa Message Translation, ang sabi diyan, "So watch your step." Pagmasdan ninyo ang bawat hakbang ninyo. Use your head. Gamitin natin ang ating
ika nga ang ating utak, ang ating ulo sa ating paghakbang sa bawat hakbang. Hindi lang yung parang humahakbang tayo na hindi natin alam kung saan tayo papunta. Kundi gamitin natin, watch your step, use your head. Sa Voice Translation, ang sabi, so be careful how you live. Be mindful of your steps. Sa lahat ng ito, kaya ko binasa sa inyo upang i-summarize ito na ang ibig sabihin niyan that God is calling us not just to exist through time. Ang panawagan sa lahat ng mga translations na ito ay upang tayo ay hindi lamang tayo mag-exist. Tinatawag tayo ng Panginoon na hindi lamang ika nga, not just to go through time, na hindi lamang lumipas ang araw sa buhay natin, na tayo ay pinagdadaanan lamang ng panahon, na lumilipas lang ang panahon sa atin. Amen. Lumilipas lang halimbawa na ngayon ay, alam natin na ngayon ay June 29 at 2 araw na lamang matatapos na ang first half ng 2025. At again, 2 araw mula ngayon tayo ay papasok sa July. Pagpasok natin ng July, second half na. Pagkatapos ng July, August, at pagtapos ng August, pupunta na tayo doon sa tinatawag nating Burr months. Malalaman natin sa Burr months, mamaya October na, November, and then December na. At hindi natin malalaman ay nasa 2026 na tayo. Lumilipas ang panahon. But the question is, are we redeeming the time? Ang bawat araw ba, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ng ating buhay ay nagagamit natin ayon sa pagkatawag at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? O tayo ay pinaglilipasan lamang ng panahon? God is calling us not just to exist through time, but to engage it for eternal impact. What redeeming the time is not. Natingnan natin kung ano ang hindi ibig sabihin ng redeeming the time. What redeeming the time is not, it's not just time management or legalistic scheduling of every minute. So hindi din ito, pag sinabi natin redeeming the time, hindi din yan siya legalistic na klase ng pagmamanage lamang ng time mo or every moment mo. Although, sasabihin ko na maaaring kaakibat sa pagre-redeem ng time mo is you have to manage your time. Pero hindi sa legalistic na kapamaraanan. Kundi dapat tayong matuto na i-manage din natin, mapangasiwaan natin ang bawat oras sa bawat araw natin sa 24 oras na nagagamit natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, para sa mga mabubuting mga bagay at hindi lamang nasasayang. Right? Katulad ng halimbawa na babanggit na natin, sa panahon natin ngayon, halimbawa sa 24 hours, kung ikaw ay natutulog ng 8 hours, meron ka na lamang 16 hours sa isang buong araw. Kung ikaw halimbawa ay nagtatrabaho ng 8 oras or 9 hours pa, kasama na yung break, ilan na lamang ang nalalabi. Doon halimbawa sa remaining na yon na 7 hours, saan mo ginagamit ito? So pag sinabi natin redeeming the time, ay talagang sasagasaan nito kung papaano mo hahandle ang bawat oras mo sa loob ng isang araw. Ano pa ang hindi ibig sabihin ito? Redeeming the time, it's not pagiging workaholic lang na para bang ma-realize mo na after this message, sabihin mo na dapat nating i-redeem ang time. So trabaho ka ng trabaho. Pagiging workaholic na madalas alam nyo, being workaholic, minsan na didisguise natin as spirituality. Parang kapag nagtatrabaho ka, at yung iba hindi nagtatrabaho, parang hindi sila spiritual ka. So just because you are busy ka, halimbawa marami kang ginagawa, hindi nangangahulugan na nire-redeem mo ang oras. Kasi minsan marami tayong ginagawa, wala namang kinalaman sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. So ganun din, nasasayang. Kasi kung hindi natin ay pamumuhay ang purpose natin, kahit na meron tayong ginagawa, napapagod tayo, merong effort sa ganito, pero hindi naman ang layunin o purpose ng Diyos ang ginagawa mo, sayang ang oras. What redeeming the time is?
Ano ang pagkasinabi nating redeeming the time? Anong ibig sabihin? It is a purpose-driven living, aligned with God's calling. So ito ay pamumuhay na merong layunin, na nakaayon, nakalinya, nakabase doon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. The call to redeem the time. Yung panawagan kung bakit kailangan nating i-redeem ang panahon. Amen. There is a call to redeem the time. Why this message? The reality of our times. Kung titignan na lamang natin yung ating kapaligiran sa ngayon. Rumors of wars. Hindi lamang rumors of wars, pero wars and rumors of wars. Imagine na lamang ninyo yung nangyayari sa Israel, Iran, na tapos ang pagbomba ng US. Alam niyo po ba kung ano ang muntik ng parang tinataya na kung anong maaaring maging resulta nito? Salamat sa Panginoon na medyo hindi pa masyadong naapektuhan tayo, at least for this time. Pero hindi natin tiyak kung ano ang nasa isip ng ibang mga bansa. Moral confusion infiltrates our culture. So madalas natin nababanggit yun, yung tinatawag na moral confusion. Na siyang nagpe-penetrate sa kultura, hindi lamang ng mundo, kundi sa kultura ng church. Sa culture ng church, na dapat ang church meron tayong sariling culture, hindi culture ng mundo. Ang church ay merong sariling kultura. Ano ang kultura ng church? Kingdom culture. Saan mo makikita ang kultura at ang batas ng kaharian? Sa Biblia mo. Kahit na nga sa gender lamang hindi natin alam. Ano pa? Yung purposelessness that affects even believers. Yung kawalan ng purpose o kawalan ng layunin. At tatanungin ko kayo, hindi niyo pwede, huwag niyo nang sagutin ng malakas. Pero tatanungin ko kayo, with pure honesty and from your heart, can you really say that you are living on purpose? Ipinamumuhay mo ba ang buhay mo na meron kang parang laging purpose-driven na tinatawag? Na alam mo na ito yung layunin mo? At sa bawat ginagawa mo sa bawat araw ay naaayon doon sa pagkatawag at purpose na yon. Hindi ko sinasabi na lahat tayo magpastor. Sapagkat hindi lahat ng layunin o purpose o pagkatawag ay pagpapastor. Subalit tatanungin ko kayo, at least, what is your purpose? At least, kahit na yung general na lamang. Yung general muna, halimbawa, ang purpose mo. Alam mo ba na ang purpose ng bawat isa sa atin, that we're created for fellowship? Na alam ba natin na ang purpose natin sa buhay is to glorify God? Ang word na time sa Greek ay madalawang Greek word. Chronos at kairos. Ang ginamit doon sa Ephesians chapter 5, 15, 16 to 17 ay hindi yung chronos. Ang chronos is just a regular passing of time. Ang tawag dyan, kaya meron tayong tinatawag na chronological. So chronos, halimbawa ang bawat araw, lumilipas, chronos lang yan siya. Ang kairos, opportune time, season time. Dito sa chronos, halimbawa, lilipas yung chronos. Pero kung alam mo ang purpose mo at nakita mo yung opportunity doon, halimbawa lang sa isang araw. Ang isang araw na ito, June 29, 2025, lilipas yan siya. Lilipas. Chronos. Pero kung alam mo that there is opportunity, mag-church, kairos. Kapag hindi ka nag-church, lumipas lang yan sa'yo. Halimbawa, nagtrabaho ka. Gumising ka, halimbawa, linggo, gising ka, regular day lang, katulad ng Monday hanggang Monday. Pasok ka ng trabaho, halimbawa, ganun lang, lumipas lang siya. Nilipasan ka lang, dinaanan ka ng panahon.
Kaya kapag nakita mo ang opportunity, sasabihin ko lang siguro sa atin ito, not every opportunity is God opportunity. Hindi lahat ng opportunity ay godly opportunity. May mga opportunity din na makakapagpalayo sa iyo sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin is divine opportunity. Pang-apat is, time seems to accelerate. Sa panahon natin, bakit merong panawagan na tayo ay mamuhay ng merong purpose? Because the days are evil. O anong ibig sabihin ng the days of evil? Are evil. Mabilis na ang panahon. Katulad ng naririnig natin. Narinig ko ito actually sa DCAS dati. Na kapag daw, hindi ko na ma-quote ng eksakto, pero life is like a roll of tissue paper. Ang sabi na kapag mas malapit na ito, mas manipis na, ipaparaphrase ko na lang, mas manipis na, bumibilis ang paghatak mo, yung ikot niya. Ang buhay daw ay ganyan. Bumibilis ang ikot kapag tumatagal. Ganon din ang mundo, kaya bumibilis. So mabilis na ang panahon sa ngayon. Ano pa ang meron? Distractions that multiply at an unprecedented rate. Sa kapanahunan natin sa ngayon, distraction, nagmumultiply yan siya. Unprecedented rate na tinatawag. Saan siya? Sa pamamagitan ng digital distractions, misplaced priorities, emotional exhaustion. Ang tawag dyan sa mga digital distractions, for example, subtle time thieves yan siya. Time thieves. Sabihin nga po natin yan, time thieves. Magnanakaw ng oras. Tulog mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo naman, browse ka. Hanggang sa antukin ka, tulog ka na naman. Gising ka, browse ka na naman. Tapos lipas siya ng araw. Ano nangyari sa araw mo? Wala, nilipasan ka lang ng araw mo. Amen. Hindi mo na redeem ang time. So paano mo i-redeem yung time? How to redeem time? Practical na mga steps, halimbawa. Practical step number 1, understand what the will of the Lord is. Pangunahin yan siya, foundational. Paano mo mariredeem ang time kung hindi mo nauunawaan ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, paggising mo sa umaga, bukas, halimbawa, Lunes, June 30, maliban lamang sa kung mayroong nag-aya sa'yo o kung mayroong birthday, iba yan siya. Kasi pag may birthday, yon, nag-iiba siya sa'yo, para sa'yo iba. Sa kanila, Kairos, sa kanila, sa'yo, ganun pa lang din. Nag-iba sa'yo, pero nilipasan ka lang din. Amen. Pero bukas, gano'n, halimbawa, gigising ka, ganito. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon, lilipasan ka lang. Pero kung alam mo ang kalooban ng Panginoon, ang gagawin mo, paggising mo, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Amen. Kukunin mo yung panahon na yon para manalangin. Idulog sa Diyos kung ano ang kailangang idulog. Sa halip na magmukmuk ka, halimbawa, o sa halip na may mga problema ka kahit na ikaw ay may problema, anong gagawin mo? Manalangin ka. Kasi ayon sa salita ng Diyos, Philippians chapter 4 verse 6 to 7, kahit na ikaw ay gulong-gulo, pagising mo naguguluhan ka, makikita mo ang problema, ang mga bayarin patong-patong, plus pa yung mga anak mo na ganito ang mga ginagawa, halimbawa, o ang mga kapitbahay mo na ganito, at ang mga mabayarin ay ganito, at saka yung mga ganito pa, at ganito pa. So sa halip na manlumo ka, mag-worry ka at ma-anxious ka, anong gagawin mo? Do not be anxious about anything, but in everything. By prayer and petition with thanksgiving, present your request unto God, and the peace of God that passes all understanding. So anong gagawin mo kahit na ikaw ay ganon sa bawat araw? Dahil alam mo ang kalooban ng Panginoon, ilalapit ka sa Panginoon, dudulog ka sa Panginoon, kukunin mo ang pagkakataong ito na hindi ka lilipasan ng panahon. Very foundational. You cannot redeem the time for God's purposes if we don't know what His purposes are. Very practical. Bibigyan ko lang kayo ng very practical kung paano natin i-redeem yung time. Seryosohin lang natin itong tatlong bagay na ito. Una, panalangin. Seryosohin mo lang yung panalangin. Hindi ka mananatili na ikaw pa rin. Kaya lang problema sa atin, marami sa mga Kristiyano, tamad manalangin. Meron tayong kinaharap. Hindi po ba? Meron tayong mga challenges.
Sa dami-dami ng mga pangyayari sa ating kapaligiran, idagdag mo pa dyan yung mga personal na challenges mo. Isang dahilan kung bakit mo kailangang i-redeem ang time. Dahilan sa mga personal na challenges na kinaharap mo. Na hindi mo kailangang pabayaan lamang na wala kang gawin. Hindi ka mananatiling mahina. Seryosohin mo lang ang panalangin. At sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo mananalangin. Manalangin kayo sa umaga, manalangin kayo sa gabi bago matulog. Alam nyo, sa kaharian ng Diyos, lahat ng yan free will. Kahit na tayo, kailanman hindi tayo tinwist ng Diyos ang kamay natin, kahit na ang Panginoong Jesus, alam ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Alam ng Diyos, alam nating lahat na kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggihan mo si Jesus, ni-reject mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sa anumang kadahilanan, ikaw ay hindi mapupunta sa piling ng Diyos, kundi sa piling ng dyablo, sa impyerno na kung saan doon ginawa para sa dyablo. Pero kailanman ay hindi pinilipit ng Diyos ang kamay ng sinumang tao para sabihin, paniwalaan mo si Jesus. Hindi niya ginawa. Kasi tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na merong free will kung papaano ang Diyos ay may free will. Binigyan tayo ng Diyos ng honor na ibinigay niya sa atin ng free will na ito. At kahit gaano man ng Diyos kagusto na baguhin ang bawat isa sa atin, pero kailanman ay hindi kanya matitwist. Kaya ang Diyos ay hindi gumagamit ng sakit karamdaman o kahirapan para ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi otherwise, yan ay magiging manipulation. Pangalawang bagay na seryosohin natin, Biblia mo. Seryosohin mo lang. Ang problema sa atin, ang dami na nating naririnig patungkol sa salita ng Diyos. Siniseryoso ba natin? Yun ang problema. Kasi hindi natin siniseryoso. Seryosohin mo ang salita ng Diyos. 3 lang bagay na gagawin mo. Basahin. Basa lang muna. Hindi na natin sasabihin pang pag-aralan o study. Pag-aralan mo yung mga Greek. No, hindi na kailangan. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, paniwalaan mo ang binasa mo. Pangatlo, sundin mo. Itong pangatlo ay involvement sa church. Church involvement. Pag sineryoso ninyo ito, church involvement. Sabihin nga po natin involvement. Itong masakit. Kasi sa church, kahit nasa church, hindi involved. Katulad ng kahit na makinig na lamang, involved ka ba? Iba sa atin, nasa church, tutulog-tulog lang. Ang tanong, involved ka ba sa church? Narito pa po ba kayo? Tapos umaasa tayo na baguhin ng Diyos ang buhay natin. Hindi mo nga mababago at ugali mo. Amen. Alam niyo minsan, kailangan natin ng konting tapik. Para hindi tayo maging familiar lang sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Dito lang sa church involvement, sa pakikinig. Kung nandiyan ka at mag-church ka, makinig. Kasi kung hindi ka man lang makapokus, halimbawa, matutulog ka lang sa church, magiging problema naman yan. Kasi nakatingin sa'yo yung madaming mga kapatiran. Nakatingin sa'yo yung mga kapatid. Ano iisipin mo? Iniisip mo lang sarili mo, natulog ka, masarap pakiramdam mo. Ano naman iisipin nila? Amen. Sabihin nga po natin, redeeming the time. So nire-redeem na po natin yung time. Amen. Kaysa kailan pa kayo pagsasabihan kung wala na kayo?
Sabi mo sa katabi mo, seryosohin natin ang church involvement. So doon lamang sa pakikinig. Pangalawa, sa praise and worship. Tanungin natin ang sarili natin, involved ba tayo sa praise and worship? O pumupunta lang tayo sa church para sa ibang kadahilanan? Na kahit sa pagpupuri, hindi tayo marunong. Magpupuri na lamang tayo, hindi natin alam kung paano magpuri. Dahil hindi tayo involved. Ang heart natin malayo. Amen. Narito pa po ba kayo? Redeeming the time. Kasi hindi natin alam ang panahon. Kung hindi ako magsasalita sa inyo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Amen. Seryosohin lang natin itong tatlong ito. Sisiguraduhin ko sa iyo, dahil sa sinabi ng Diyos, sa salita niya, yung mga bagay na ito, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi tayo mananatiling ganun pa rin. Makikita natin ang pagbabago sa buhay natin. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. It's not too late to live our life on purpose. Kahit na ikaw ay 70, 75, or 80, it is not too late. Kahit na ikaw ay marami ng taon sa buhay mo na sayang, Lord, sana noon pa alam ko na yan. Ngayon na, wag mo nang panghinayangan pa. Huwag ka nang mamuhay doon sa nakaraan na panghihinayang kung anong mga hindi mo nagawa noon. Ang gawin mo ngayon. Umpisahan mo. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Therefore, do not be foolish, but understanding